Marami ang nahihirapan sa ipinatutupad na truck ban ng lungsod ng Maynila. Sa kabila nito, ang grupo ng Port Users Confederation ay nagpahayag ng suporta sa ipinatutupad na ordinansa ng pamahalaang Maynila. Para sa detalye, balitaan mo kami Noel Perfecto. Nagpahayag rin ng kanilang saloobin ng mga grupo ng Port Users Confederation sa mga pahirap umano na nangyayari dulot ng implementasyon ng track ban sa lungsod ng Maynila. Bagamat tutol ang PUC sa daytime track ban, susunod pa rin sila umano sa ordinansa ng lungsod tulad ng ibang mga tracking groups, mga may-ari na importers, brokers at forwarders na miyembro ng nito. Nanawagan sila na muling pag-aralan sana ang naturang daytime track ban. Sa kanilang regular na meeting ng mga opisyalis ng PUC, sinabi ni Pangulong Rodolfo de Ocampo na dapat magkaroon ng win-win solution sa pinag-aaralang ordinansa at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Malaki ang napipisala sa pamahalaan. Alam mo kung ating tutuusin ito, lahat talo tayo eh. National government talo, City of Manila talo, business cities talo. Talo tayo lahat. Kaya siguro nararapat lamang na ang pamahalaan magkaroon ng contingency plan. Kung magkaroon ng ganitong klaseng event, magkakaroon ng solusyon. Para naman kay dating PPA Administrator Oscar Sevilla, hindi track ban ang dapat gawin kundi ang car ban na dapat ipatupad dahil sila umano ang tunay na dahilan ng congestion sa lansangan. Ako, ang aking opinion dyan, siguro yung car ban ang unahin. Yung mga namamasyal, yung hours na nag-ahatid sa eskwela, pwede bigyan mo sila ng window. Pero yung tapos na, yung paghahatid at pagsundo, sila i-ban mo muna. Yung truck kailangan talagang tanggalan mo ban yan. Hindi naman nagkokos ng traffic ang truck dahil tuloy-tuloy yan. Hindi naman tumatay ng pasahero yan eh. Para, sankay. Ang truck dire-diretso eh. Hindi rin pinayagan ni Noemi Saludo ng Philippine Integrated Importers na hayaan mamayani ang track ban sa lungsod. Aniya, ito ay isang malaking national issue na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat. Hindi nila kayang ilabas ang karga ng 5 oras lang. Hindi kaya. So, kung pipilitin yon, hindi na lang sila papasok kasi hindi nila kayang ilabas. Hindi naman sa nag-i-strike kasi kami nakikisama sa gobyerno. Ang tingin namin sa gobyerno namin, lalo na sa ating mahal na mayor, partner namin sa business. Kung anong makakabuti sa ating business, makakabuti rin sa City of Manila, sa buong bayanan. Para naman kay Dominador de Guzman, malaking pagkakamali ang track ban. Imbis na makatulong, aniya, sobrang pahirap daw ito para sa mga maliliit na tao. We are willing to abide by the rules. Kaya lang, bigyan na kami yung practicability ma-apply mo, yung workable. Kasi nakita namin yung binigay na window, parang napakatsikip para sundin namin yon. Lahat sila ay sampalataya sa ginagawa ng lokal na otoridad ng lungsod para tuluyang marisolbahan ang problema ng daloy ng trapiko. Ngunit mas makabubutian nila na sana'y tingnan ng issue sa malawakang perspektiba upang makita ang tunay na problema. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.